So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel sa mga kababayan. Bago po natin pag-usapan itong di umanong spy sa loob nga po ng PNP na tanim daw ni Amy Marcos, meron po akong mensahe dun po sa mga pro-admin, PBBM supporter at kahit po dun sa mga loyalista na bumoto kay Amy Marcos. Sasabihin ko na po sa inyo, mali po kayo ng desisyon. Ang bababaw ninyo. Well, alam kong karapatan ninyo na bumoto. Pero, di ba? Kung kayo po ay totoong loyalista, isipin niyo po si PBBM na presidente po natin na sinisira ng kapatid niya si Amy. Kasi nga po inggit. Di ba? At especially ngayon mga kababayan, ako po nagulat po talaga ako dito. Kasi out of nowhere, biglang nag-trending po itong sinasabi nga nila, no, na tanim ni Amy Marcos na espiya sa loob po ng PNP. Okay. Actually, na-content na po ito ng ibang mga vlogger. Nakapost na rin po ito sa Facebook at meron din po sa Reddit. Ito to be clear. Ako po, hindi po ako 100% na naniniwala sa Reddit kasi nga po, kahit sino pwede naman po itong sumulat. Kahit sino pwede sumulat sa Reddit. Pero ang point natin dito, nung binabasa ko nga po itong post sa Reddit na yan, pakita ko sa inyo. And then medyo ni-research po natin, mukhang konektado lang. So, gusto kong malaman sa inyo kung sa tingin nyo ba naniniwala ba kayo dito. Okay? So, ang sabi dito, no? Ito Okay. The corrupt web of General Jose Melencio Tating Nartates Jr. sangkot daw sa weteng, perya, smuggling, dirty money, and political patronage. Yan. So, katabi niya si Amy Marcos. So, basahin muna natin and then hanapan natin ng ibang source itong mga sinabi dito sa Reddit. Bukod nga po sa Reddit din. So, sabi dito, basahin natin to Okay. Okay. General Melencio Tating Nartates Jr. now positioning himself for the post of chief of the PNP. So, mukhang may pangarap na maging PNP chief pag natapos nga po yung termino ni Marbil. Okay? So, tuta daw ni Amy to. Sabi dito, has built a career step in corruption, protection, rackets, illicit wealth, accumulation, and deep political entanglement. His record shows a pattern of exploiting every key posting for personal gain, including weteng, protection, smuggling, syndicates, illegal gambling, drug coding, and laundering dirty money into political campaigns. Okay, so actually mga kababayan medyo mabigat po itong allegation na to. Especially po dun po sa isang PNP na posible maging PNP chief. Di ba? So continue pa natin Sabi dito, as a regional director of PRO4A, so kalabarson ito, di ba? From 2022 to 2023, Nartates presided over one of the largest vice protection empires ever seen in the region. He allowed illegal wetting operations to flourish in Batangas, Laguna, Cavite, Quezon, and Rizal, collecting an estimate 1.5 million per week. Di ba? Okay, in protection money, he likewise protected perya gambling operations, earning an additional of 75,000 weekly. Okay, so meron pa siyang illegal cockfighting, illegal sabong, or larong lupa, Nedel this group 400,000 pesos every 15 days. So actually mga kababayan, kung Reddit lang po yung pagbabasihan po natin, medyo, sige, entertaining. Yun nga lang mga kababayan. May itong balita, itong nakasulat sa Reddit, na balita din po ito sa People's Tonight. Yan, pakita ko sa inyo. Di ba tulad ng sinabi ko kanina, kung Reddit lang yan, well, magbabasa lang ako niyan for entertainment. Pero kapag meron na pong isang media, o kahit tabloid pa yan, kasi media yan So, medyo mas mapapaisip pa ako lalo. Diba? So, ang sabi dito, okay, si Asurin nga kasama dito. Nartates, Inutil, versus Vices sa Region 4A. So, nagrereklamo ngayon, itong mga, basahin na lang natin mariing nagpahayag ng pagkadismaya ang mga opisyalis ng barangay, religious groups, Vice and Crime Crusaders sa Region 4A laban kanila National Police Director General Rodolfo Asurin
at Region 4A Police Director Brigadier General Jose Melencio Nartates. So lumabas na naman po yung pangalan ni Nartates. Okay. Dahil sa paglobo ng operasyon ng paihi at mga illegal na sugal at naugat din ng napakadaming krimen sa rehiyon. Okay. Tanong nila, inutil na ba ang dalawang mataas na general ng PNP, Azurin at Nartates dahil hindi nila mapahinto ang operasyon ng paihi ng krudo? Alam niyo paihi, mga kababayan, ito po yung ito po yung racket ng mga pahinante na doon po sa kumpanya nila or kahit po minsan po sa government vehicle, sisipsipin po nila yung gasolina tapos ibebenta. Yon. So actually bumibili ako niyan. So sabi dito, no, at na mga sugal na ugat din ng pagdami ng krimen sa rehiyon. So, so sabi dito, okay. So meron pa sinasabi dito, no, na bukod sa paihi, may small town lottery, okay, konweteng, sakla, loteng, at iba pang illegal na uri ng bawal na pasugal. So ngayon, gusto ko pong malaman, no, dyan po sa Region 4A sa Calabarzon, noong 2022 ba hanggang 2023, totoo ba na lumaganap po yung sugal po dyan sa lugar ninyo? Alalahanin nyo lang, no, kasi ito, mga kababayan, nagbabasa po tayo ngayon, hindi na po Reddit po ito, People's Tonight na po ito. Di ba? So ngayon, it's getting interesting, no? So nakita ko nga po yung mga content na ibang mga vlogger dito, mas lalo ako na-intriga doon po sa connection niya kay Amy Marcos. So continue pa natin, ha. Sige. So bukod nga po yun sa Reddit po na yan, may nakalagay pa yan dito, eh. Saan ba yun? Ito. Sa bandang gitna, no? Sabi dito, while Provincial Director of Ilocos Norte Police earlier, ito galing tong Reddit, ha. Okay. While Police Director of Ilocos Norte Police earlier from 2016 to 2019, Nartates orchestrated weekly payoff amounting 300,000 from Weteng and 75,000 from Peria gambling operations. The collections were managed by Colonel Randy Benyat, so may mga pangalan pang binabanggit dito, and a large portion of these illicit funds was later funneled into a 10 million campaign contribution to Amy Marcos. Diba? This payoff secured for Nartates valuable political protection and fast-track his promotion within the PNP. Okay. So ngayon, mga babayan, no, ngayon, nung 2016 to 2019, kumukuha pala at kumukubra pala ng pera daw, sabi sa Reddit, itong si Nartates, para po ibigay kay Amy Marcos, para po sa kampanya ni Amy Marcos para maging senador. At tandaan natin, mga kababayan, from 2016 to 2019, governor po si Amy Marcos ng Ilocos Norte, kung saan din po naging provincial director din po ng Ilocos Norte si Nartates. Base rin po yan, ito ayun ang sabi sa Reddit. So nung tininan po natin yung biography ni Nartates, ito galing mismo sa website niya to, Who is Brigadier General Nartates Jr.? Na-post po ito noong 2023. So sabi dito, no, he was also designated as a comptroller of the Cordillera Police Regional Office before being transferred in 2016 to the Ilocos Norte Police Provincial Office where she served as Provincial Director. So, tumugma po doon yung sinabi ng Reddit at saka sinabi din po ng post sa mismong website nga po ni Nartates. Di ba? So ngayon, anong kapalit nito? Siyempre, ganun po ang politika, di ba? Palagi may kapalit yan. So ngayon, anong kapalit daw, sabi sa Reddit, nung pagbigay nga po ng pera ni Nartates kay Amy Marcos para sa kampanya na galing po sa pasugalan. So, ang kapalit pala nito is ma-promote agad-agad si Nartates, ma-fast track, diba? Ma-fast track yung promotion ni Nartates. And by the way, mga kababayan, biglang lumabas din po itong picture po na to. Sakto, no, nung senador po si Amy Marcos, congratulations, General Jose Melencio Nartates
promoted to 1-star general. Kasama niya si Amy Marcos. Di ba? So, at least nakita na po natin yung connection kay Amy Marcos. Base po sa source, bukod po sa Reddit. Di ba? So, ngayon, ito pa yung malupit. Ito yung pinakamalupit dito na nabasa ko eh. So, at least settled na tayo doon na merong connection talaga si Amy tsaka si Nartates. Ewan ko lang kung mag-shota, ewan din na dati. Wala na akong pakialam doon, di ba? So, ngayon, ito malupit. Nabasa ko rin po ito sa Reddit ko rin ata nabasa to eh. Sabi dito, Duterte Shadow Shield Lieutenant General Nartates feeding fuel to Senator Amy Marcos fire. Okay? So sabi dito no, okay. Okay, ito. Lieutenant General Jose Melencio Tating Nartates Jr., one senior police officer, now stand with the middle of very dangerous political fight. He very clever in using his position for survival and political things not easy for officer like him one. So sabi dito, from the many sources of intelligence community, Tating is the main channel giving very important secret information to Senator Amy Marcos. She's using this information in Senate hearing to attack, arrest of ex-President Digong. Okay. So ngayon sabi dito mga kababayan, itong si Nartates pala ang nagbibigay po ng information kay Amy Marcos dun po sa ginawa niyang Senate hearing sa Senado. So sabi ko naman, okay, so baka chismis na naman ito. Paano nangyari yun? Diba? Yun pala mga kababayan. No, base dito sa mismong sa mismong what they call this? Sa mismong promotion ni Nartates. No, si Nartates pala yung number 2. Number 2 po, no, sa PNP. Ayun no, may basahin nyo na lang. Hindi ko na isama sa slide ko dito. So basahin nyo na lang dito. So ibig sabihin nun mga kababayan, ngayon di ba si Marbil, tapos ang kasunod pala nun si Nartates. So ano bang ibig sabihin doon mga kababayan? Siyempre kung number 2 si Nartates, kasama po yan kung paano pinlano yung pag-aresto kay Digong. Natural po yun. Ganun po talaga yun. SOP po yun. Kasi kumbaga si Marbil nga po yung isa sa mga nagmi-meeting o nakikipag-usap or sabihin na natin na nagpaplano, palagi niya kasama yung kanang kamay niya. Na ito na nga po si Nartates. At itong si Nartates mga kababayan no, na pinagkatiwalaan na nga kasi nga kasama ka sa meeting, sabi sa Reddit, siya pala yung nagchuchu ng ibang information dun nga po sa Senate hearing regarding nga po kay pag-aresto kay Digong. So kaya kung mapapansin po natin no, talagang may alam si Amy Marcos. Kung magsalita si Amy Marcos dun po sa hearing po sa Senado, akala mo nandun po siya sa meeting kung paano arestuin si Digong. O di ba? So ngayon, sabi ko, well, ganun pala siya. Kaya pala kinontent ito ng mga ibang mga kasama nating mga vlogger. Nakita ko na si Kume, nakita ko, di ba? Si Ballpoint Man, di ba? Tsaka si Mima ata na content din ata ni Mima to, no? So, tsaka trending po ito sa Facebook ngayon. So, ito nga po yung sinasabi nga nila. Sabi nila na tanim spy ni Amy Marcos sa loob ng PNP. And then, siya rin po yung sinasabi nga rin na chumuchu kay Amy Marcos regarding nga po dito sa pag-aresto kay Digong. O, di ba? So, para sa akin, it's just worth talking about it, no? So kayo po, naniniwala po ba kayo dito sa lumalabas nga po na bali-balita regarding nga po dito kay Nartates? So nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe at kung di makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. So kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.